Totoo ba na talaga dito kayo mag-aaral? Niyuyugyug niya ako habang tumitili. Kararating pa lang namin sa papasukan naming eskwelahan ngayon at masasabi nga naming maganda ito. Ano pang hinihintay natin? Tara, larga na para makapag-hunting naman tayo ng pogi. Tumawa naman siya at nagsimula na ulit maglakad. Talaga namang masasabi naming sulit ang binayad namin kasi talaga namang maganda. Sa sobrang busy namin kakalibot ng paningin namin ay hindi namin napansin na may tao sa aming harap. Kaya naman nabunggo namin ito. Are you not looking where you are going? Iritadong saad namin ni Kuya Pogi. Agad naman kaming humingi ng paumanhin. Pero sininghalan niya lang kami at umalis na. Hindi namin napansin na nakatingin na pala ang lahat sa amin. Kaya naman tumungo na lang kami at nagpatuloy na para mahanap ang classroom namin. Friend, pogi pa naman sana. Kaso ang init ng ulo. Di bale, hindi lang naman siya ang pogi dito. Kaya hindi rin siya kawalan. Saad nito habang nakapangalong baba pa sa kanyang mesa. Nandito na kami ngayon sa room namin. Sino ba nagsabi na pogi yun? Ang angas-angas, kala mo kung sino? Saad ko na hindi naman pinaniwalaan ni Ria. Napaayos na kami agad ng upo na pumasok ng magiging advisor namin sa taong ito. Agad naman namin siyang binati matapos niyang bumati at nagpakilala. So let's proceed. Nagitla si ma'am nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa si kuyang masungit kanina. Napairap naman ako sa ere at tumingin na lang muli sa harapan. Ay, sorry I'm late mama. Tumango naman si ma'am at inanyayahan na siyang umupo at kung minalas ka nga naman ay siya pa ang katabi ko. Pagkaupo niya ay agad niya akong tinaasan ng kilay at sininghalan. Umirap na lang ako at nakinig na muli kay ma'am sa harap. So class, it's time to introduce yourselves. Let's start with you, miss. Sabay turo niya sa akin. Agad naman akong tumayo at pumunta sa harapan. Hi everyone, my name is Riz Mendoza, 14 years old, pure Pilipina. At ipinagpatuloy pa ang pagpapakilala. Sinasagot ko din kasi lahat ng katanungan nila, lalo na yung mga lalaki. 4 years old pa lang ako nang isinama na ako dito sa States ni Tita Jaya para paaralin. Nasa panganib kasi ang kumpanya namin magpahanggang ngayon. Nanakawan kasi kami ng 50% ng 5 years na kita ng kumpanya. Kaya naman napilitan na din sila mama na ipasama ako kay tita. Masyado na silang nai-stress out. Yung tipong hindi na din nila ako naaalagaan. Naiintindihan ko sila dahil nasa panganib nga ang ilang taon nilang pinagsikapang kumpanya. Alam ko din naman na para din naman ito sa akin. Tuwing may okasyon at bakasyon ay lagi silang nabisita. Di din nila nakakalimutan na magdala ng pasalubong. Kahit na pinipilit ko silang ay huwag nang mag-abala pa. Ang mahalaga lang naman sa akin na makakasama ko sila kahit sa maikling panahon lamang. Pinalaki ako ni tita na parang tunay niyang anak. Wala kasing asawa si tita dahil sa hindi ko malamang dahilan. Mabait si tita at maunawain, kaya naman na-adapt ko na ang kanyang ugali dahil ito na rin ang kinagisnan ko. Hello, my name is Azaria Ramirez, 14 years old, a pure Filipina too. Saad ni Ria at nagbaw sa mga kaklase namin. Nagkakilala kami nung grade 3. Siya ang unang kumausap sa akin dahil hindi naman ako ganun ka-friendly nung bata pa ako. Naging close kami agad hanggang sa tumagal na kami hanggang ngayon. Sa kanya ko din na-adapt yung mga kalokohan at tungkol sa lalaki. Pero never pa namin naisip ang magjowa. Siyempre bata pa kami at kahit na mukha kaming pogi ay mas priority pa rin namin ang pag-aaral. Dito na din siya lumaki. Kagaya ko, nasanay na din siyang managalog dahil yun daw ang tinuro sa kanya ng parents niya. May kumpanya din sila sa Pilipinas pero mas pinili na daw ng parents niya na dito na lang sila dahil daw hindi niya alam ang kadahilanan. Naging smooth naman ang papakilala sa isa't isa. Hagikik pa nga ng hagikik si Ria sa gilid dahil may naspot na siyang kaklase namin na pogi. Bes, tumingin sa akin oh.
Naku, parang gusto ko na yata magpakasal. Tinampal ko naman siya dahil nagde-daydream na naman siya. Baliw, tumingin lang sa'yo, pakakasalan mo na agad. Nagitla naman kami nang biglang may umubo sa gilid namin. Hoy, kayong dalawa, tumigil nga kayo dyan. Nakikinig ako dito. Humingi naman kami ng paumanhin at humarap na muli sa nagpapakilala. Hindi ko na malaya na siya na lang pala ang hindi nagpapakilala. Pagtingin ko dito ay tumayo na siya at nakapamulsa at pumunta sa harapan. Narinig ko naman ang mga hagikik ng mga babae naming kaklase. Uy, ang gwapo niya ha. Baka pwede ko siya maging boyfriend. Uy, baliw. Hindi ka pa nga nagpapakilala sa kanya, boyfriend na agad. Uy, tumigil nga kayo, sa akin lang siya, no? Ako ang pipiliin niya. My name is Kilian Montreal. Saad niya sa baybaw. Napanganga naman si ma'am, pati yung mga babaeng kani-kanina lang ay nag-aaway pa. Mr. Montreal, is that all you want to say? How about your age or family? Saad ni ma'am habang nakakunot pa rin ang noo. There's nothing interesting to me though, so that's all. Saad niya sabay upo na sa tabi ko. Agad ko naman siyang nilingon at kinunutan ng noo. What are you expecting on me? Saad niya dahilan para inirapan ko siya tumingin na ulit sa harap. Kala mo naman cool kid na siya. Para sa info lang. Grabe lang. Napatigil naman ako sa pagsasalita sa sarili nang bigla niya akong hinarap sa kanya. Ano sabi mo? Feeling cool kid ako? Nanlaki ang mata ko dahil nakakaintindi siya ng Tagalog. Naiintindihan mo ako? Inirapan niya naman ako at inismiran. Sa tingin mo ba tatanungin kita kung hindi? Gaya niya, itinaasan ko na siya ng kilay at inirapan. Nakinig na lang din ako sa tinuturo ni ma'am. Yung kaibigan ko naman, eto, busy sa kausap niyang pogi. Kaya naman hindi ko na siya inabala pang kausapin. Lunch break na ngayon at nandito kami sa may fountain kumakain. Ang aliwalas kasi ng lugar tapos ang sarap pa na simoy ng hangin. So meaning, marunong siyang managalog? Tumangutang mo naman ako habang umunguya ng fried chicken kung ulam at kausap si Ria. Naglilibot-libot naman ako ng paningin nang mapatigil ang tingin ko kay Kilian. Nakakalabas lang ng cafeteria. Tila tumigil ang mundo at parang siya lang ang nakikita ko. Naglalakad siya ngayon papunta ng fountain kung nasaan ako habang nakain at nag-scroll sa kanyang phone. Bakit ganun ang nangyayari? Napatigil naman ako at nagitla ng batukan ako ni Ria. Napahawak naman ako dahil sa sakit. Baliw, bakit natatapon na yung kinakain mo? Tapos kinakausap mo pa yung sarili mo? Sino ba tinitingnan mo, ha? Napatingin din siya sa direksyon ni Kilian at kiniliti ako. Hoy, ano yan, ha? Bakit ka napapatulala kay Kilian? Crush mo, no? Tinampal ko naman siya at tumawa. Paano ko naman magiging crush yun? Kaaway nga tingin nun sa akin. Hindi naman siya naniwala at umirap lang. So ano tong peg mo? The more you hate, the more you love? Ano, pumapag-ibig na siya? Umirap naman ako at inubos na lang ang pagkain. Sakto na mga nagbell. Kaya bumalik na kami ng classroom. Itutuloy.